Huwag nang i-post niya sa FB. Ako, wala. Hindi, sa atin lang sa grupo. Sa grupo lang. Kasi alam niyo naman na si Brother. Okay. Tuwing na overload sa mga pangyayari sa buhay-buhay. Bagay-bagay. Na mga nangyayari ng buhay natin. Ganyan lang talaga tayo sa mga tao natin. Praise God. Ganyan ang pag-isip talaga ng mga gawa, inaayos talaga niya. Yung will niya sa buhay natin. Hanggang maaari wala tayong kaaway. Hanggang maaari wala tayong kaaway. Ayan o, yung PFF ko. Ayan. Okay po, dito na po tayo sa ano. Maganda nga ito kung maaga yung ano natin kasi dapat ngayon lang marami mag-testimony kasi ano natin, hindi tayo gawin sa oras. I mean, ugaliin din po natin kasi kahit naman kami, nasanay na kami matagal ano dahil wala namang pumupunta eh. At saka ibahin natin ang mindset natin ngayon na maaga na tayo as much as possible. Kasi para na rin doon sa iba na yung bang uuwi katulad nito, maghahabol ng oras pa, tapos imbis na mag-banding-banding pa tayo, di ba, mag-fellowship pa tayo, magmamadali na tayo, mga ano, sige na kasi maiwan ako sa bus. Diba? Oo, pero I mean yung coffee ba sa mga so dito na po tayo sa ano, ang title po nito is What is Jesus' return? Very interesting kasi ito kasi ang dami na pong lumalabas sa unti-unti na pong nangyayari ang mga prophecy at saka yung sinasabi sa New Testament na in the last days and we are in the last days. These are things, you know, ito yung mga makikita natin mga maraming mga bulaang propeta, maraming mga false teachers. Nangingilabot na ako sa napapanood ko sa YouTube at sa Facebook. Saka yung pinapalo ko na ano, nanismaya ako, Lord, kailangan pala tayo nagiging vigilant sa pinapaniwalaan natin. At saka, most especially, kung alanganin kayo, dito kayo magtanong. Kasi mamaya magtanong kayo dyan sa katabi mo, ganon din yung pagka-translate niya, explain niya. Kaya ito nga, para hindi tayo maligaw. Kasi in the last days daw, even the elite will be deceived. So it means na ang nakakaalam kahit mga pastor, kahit lalo. Tingnan mo, may mga pastor na ngayon naliis na. Dati pinapalo ko kasi very practical yung mga ano niya. Tapos lately, solution lang na. Kaya kung para din sa mga baguhan, siyempre pag sabihin na, wala, nag-quote naman siya ng scripture. So, papaniwalaan natin. Pero pag katulad sa Old Testament, kasi may mga sekta na nag-focus sila sa Old Testament, hindi mo alam ang New Testament, paano ka doon? O ayaw ka kasi scripture, galing sa Biblia, di ba? So kung wala tayong alam, maliliis din tayo. Kaya importante po yung fellowship dito po, lalo na yung sa Saturday night, kasi yun yung prayer natin. Kaya sa Sunday kasi yun ang powerhouse natin, nasa Christian life, sa personal life natin is prayer. Hindi lang sa prayer dito, kasi dito si Lord mangungusap sa atin. Tapos, pag maghingi na tayo, lahat-lahat sa prayer na tayo na mag-communicate sa Lord. So, kung hindi tayo, wala tayong communication, kahit na mga Katoliko di ba, mga prayerful, talaga ng mga prayer ang ano talaga ng mga naniniwala na meron Diyos. Kung si mga Muslim nga, 5 times silang mababaw-baw down, di ba? Saka yung may hindi ko na isi-share yung mga naano ko sa YouTube. Kaya lang, be aware po sa mga napapanood nyo at mga pinapalo nyo. Saka pag gano'n na, medyo iwasan nyo na kasi pamaya sasabihin, ay oo nga, tama na yun siya. Tama, natamaan ka. So, ito na po yun. What is Jesus' return? Ito yung explanation. Jesus is coming back to this earth. Ito yung nakita na po. So, Jesus arrived as a baby in Bethlehem, lived a perfect life of service and suffering, died as sacrifice for our sins, and came back from the dead. All of those things were promised in the Old Testament long before
are, however, many more prophecies about him that have not yet been fulfilled. So ito yung when he came as a baby, he came as a savior. Yung nangyari na sinakripisyo siya, kaya meron tayong traditional natin na inaano na yung Easter, yung kamatayan niya, na nabuhay siya, na-resurrect siya. Ito yung first coming niya, ito yung mga purpose niya, na kailangan siyang i-sacrifice, kailangan siyang ipako for the remission of our sins, kailangan tumakas yung tugon niya, kung kailangan yung, nakalagay na yun sa, kumbaga sa program ba, na kailangan tusukin yung gilid niya para doon tumakos yung tubig at sa dugo. Kasi kung hindi daw tinusok yung dugo niya, wala yung sinasabi na through his blood. Kasi hindi naman yung blood niya na dito eh. Yung talagang nag-out, ano talaga yung nag-boost talaga yung sa gilid niya na yung mix na water at saka yung blood. Kaya may mga, yung sa prophecy noong mga sa Old Testament, yun yung nangyayari. Kaya ito yung first coming niya na nagiging savior siya, then yun yung through, yun na yung mga sa water, yung sa baptism niya. May mga significance po yun. Kaya as a born again Christian, inaano po natin, yung kumbaga pinapractice natin yung water baptism, kasi ang significance noon is, you are a new creation. Pag lubog, ibig sabihin yung washing yun, that's yung minawash ka, tapos pag ano mo doon, ini-immerse ka ng tubig, din pag immerse mo galing sa tubig is you're a new creation. Hindi yung tubig na nagpapaano sa atin. I mean, doon sa faith natin sa Panginoon. Kaya we also follow those. Hindi naman tradition yun. Kasi si Jesus Christ na, wala siya kasalanan, di ba? For us to follow, kung ano yung, di ba, we're a follower of Jesus. Kung ano yung ginagawa niya, dapat doon yung susundin natin. So, anyway, marami pa naman kung ano. Hindi ko na i-elaborate kasi hindi tayo makakagalan tayo saka hindi makatapos lang for today. So, ito na yun. Jesus repeatedly talked about the fact that He is going to return to the earth. Dito na yun sa Matthew 24, 29, hindi natin ito ubusin kasi ito na yung mga mangyayari sa mundo eh. Matthew 24. Susundan niyo ako kung meron kayong mga ano dyan sa mga cellphones niyo. 24. Ito na yan, 29. Kaya nga ito lang, example lang ito sa ano ha. Kung mababasa niyo yung whole chapter na yan, yun yung mangyayari sa mundo. Ito ay immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Pero kung basahin niyo yung whole chapter dyan, inilabot kayo dyan. Ito yung ano, kasi yung pinaka-end na naninindig yung malito ko na nagpapagpapagpapag ako. Kasi ito na yung nangyayari, dito na kasi ini-explain kung ano yung nangyayari sa mundo natin. Ito na yung mga signs. Ang dami ng signs. Hindi ko alam kung ilang percent na nangyayari sa hula na ito. Hindi ito hula sa Old Testament ha, although nandun sa Old Testament, ito na yung, kumbaga ito na yung reality natin na hindi lang tayo sa Pilipinas ang ng landslide, floods, lahat na throughout ma-Europe man yan o ma-Asia man yan o sa Oceania. Alam niyo na yung country ng Oceania. So, kaya talagang yung dating disyerto o tingnan mo, di ba, yung Saudi Arabia, Middle East, di ba, yung disyerto, binaha, tapos hindi lang baha talaga, as in flood talaga na may umaakit na doon sa nag-iisang ano. Tapos yung tawag nito, yung mga cars ay nalulunod talaga na talaga may tinangay. May nakita ako sa YouTube na backhoe na sa atin naman na backhoe na yun na bigat-bigat. Wala na, tumatagilid ng gano'n, tapos isasalba pa nila, anong tatalian nila doon, yung ganyan na pinangkong na bakit na kawad na yun, tatangayin talaga yun, at saka yung sa Pasig River, yung mga barge. Tapos may nag-comment pa na, kailangan talaga ng anchor.
Kabigat-bigat na nun, ha? O, di ba, sumablay doon sa yung, iwan ko anong bridge yun? Sumalit na yun. Oo, buti na lang, hindi siya nakipagtalaga. Hindi bumigay. Kaya, we are the ano talaga, nandito na talaga tayo sa, kaya lang, ang Pilipino talaga, ano naman ako, hanga talaga sa Pilipino na hindi lang humulutik, hindi lang humor. Then try to enjoy ba? Yung nature natin na in spite sa mga calamities, we're still able to smile. Yung kanta ng kanta ng mga bata na smile at the storm. Ano pa yun? Smile at the storm. Yung gano'n. Kaya, yun yung nature kasi natin ng Pilipino na which is maganda din naman. Kasi wala naman tayong magagawa, inaanod na yung bahay mo, ano ka, mag-work ka dyan, mag-inagpis ka, inanod na, hindi, ano mo na lang, tapos yung Quiapo, yung hindi pa yung sa Quiapo, yung sa underpass, o di ba, nagka-diving sila, nakalagay pa sa na bagong bukas na, hindi, beach daw, sa Maynila, maganda daw, pipiliin daw ang Pilipinas. Tapos marami kang ng mga ilutok ng mga tao. Dahil daw ang gobyerno, hindi nagaganito, hindi nagaganito, tayo lang din naman yun. Malinis tayo sa mga bahay natin. Maglilinis tayo sa bakura natin. Sana din tinatapon sa kapitbahay. Kaya malinis na tayo pero tingnan mo yung nagre-reflect kasi ang bansa kung sino tayo. Yun ang nakait talaga na that's the very masakit na reality na whether we like it or not, wala talaga tayong disiplina. Tapos puro kaagad, anong ginagawa ng mga kurap, mga bakit hindi ba tayo kurap? Yung makaano ka na lang na yung yung dumi mo, mo sa di, corruption din yan, gusto mo maninis yung yung kapitbahay mo, doon mo itatapon, kakaroon ng away. Kaya anyway, basahin nyo na lang po pag pagkatapos ito sa bahay. Basahin nyo na lang po ito yung sa Matthew 24 hanggang 44. Basahin nyo po yung kahit na yun lang yung the whole chapter na yan. Pagpagising natin lahat yan kasi yun na yung nakikita natin pangyayari. Tapos nag-oriotic na naman ang at saka naghahanda ang buong Metro Manila. Hindi lang Metro Manila kasi sa bangka, mayroong gold line doon kung saan yung Bambang Provincial Hospital, nandoon yung gold line. Kaya maapektuhan na yung sinasabing the big one. Kaya actually, hindi naman natin pwedeng ipanalangin, Lord, huwag na mangyayari. Kasulat na Ang tanging mapanalangin na lang natin, Lord, protect our family, our friends. Ganon na lang talaga. Kahit na yung mga dilubyo, kahit anong panalangin natin na, Lord, ilihis mo ang bagyo. Ma'am, nakasulat na yan We have nothing to do about ng mga pangyayari. Ang tanging mapanalangin na lang natin is, ang Panginoon naman is, may miracle yan Kahit hampas-hampasin yung bahay kubo mo, pag nandyan ang protection ni Lord, it will stand still. At saka ito pa, meron akong patutuo sa inyo. Kasi ang mga miyembro namin kasama namin miyembro sa Vizcaya is mga farmers. So asahan yung mga farmers. Ang Vizcaya, pag anual din yan tawag ito. Pag meron din mga ganyan na mga baha, nagbabaha doon sa bundok, babagsak yan sa bangbang kasi flat yung bangbang Alam mo ang nangyari sa mga kapatid, sila atin mama, ito yung testimony nila na yung yung bagyo na yun. Ma'am, paano na sila pa-harvest na? Alam mo, wala na silang inaasahan. Sabi nila, Lord, alam mo naman, dito lang kami kumuha ng aming kabuhayan. Bahala ka na, Lord, kung ano man daw matitira. Pwede pa namang i-harvest kahit na siya ng tubig, nabaha siya ng tubig, pwede pa naman daw i-retrieve. Alam mo, doon sila naiyak. Pagdating nila doon, baha ng lahat-lahat. Bakit sa field na yan, yung palayan lang nila nakatayo, yung although nasa tubig, nagbumuka na yung tubig, na sila, may harvest pa sila na
tingnan mo ang protection ni Lord. Pero huwag naman natin asahan na ang blessings niya is pareho din sa blessings natin. Minsan pinapadaan tayo sa worst situation. Kahit nasasabihin mo pa, Lord, alam mo naman yung puso ko na naglilingkod ako sa iyo. Pero bakit? As human talaga, meron talaga tayong bakit. Kasi self-righteous tayo eh. Di ba Lord, di ba sabi rin niya na pangalagaan tayo niya? Di ba? Word din niya yun. Yun din ako, ganyan din eh. Pero di ba sabi mo sa word mo ganito, bla bla bla. Di ba? Ano nangyari sa akin mo? Pero mag-stili ka later on, meron siyang little small voice. Anak, hindi yan nangyayari dahil may kasalanan ka. You are under forging. You are under fire. Kasi kinukuha ni Lord yung mga masasamang ano natin. Hindi pala just like gold na idadalang sa apoy para yung mga infirmities, yung mga, ang tawag nun ma'am, yung mga, anong term nun sa mga yung mga dirt sa gold? May term yan eh. Tulungan niyo naman ako kasi hindi ako nag-college eh. Mga dumi-dumi ba? May word yan eh. Hindi. May word lang yan. Oh, yun, right. Talaga. Thank you, ma'am. Thank you. Impurities. Ayan, kasi thank you talaga kasi nag-aaral kayo. Kasi ako sa sobrang pag-aaral ko lang natapos. Oo, mga impurities. Kaya ganon din tayo. Kaya pag dumadaan tayo sa mga kabilaan ng mga trials na sa akin din nangyari din yan. Hindi ko na ipatutuo sa inyo. Parang araw na lang na yung tayo na lang na hindi pa ganitong service natin na yung tayo mag-voice out kayo. Ano ba, how is your walk in the Lord? Kasi meron talaga tayong dadaanan at meron pa tayong dadaanan pa pagkatapos nun kasi i-level up tayo ni Lord. So, anyway, ito na yung when, ito na yung when He does, He will fulfill the rest of those promises He made about Himself. Instead of coming as a humble baby, this time He will come as the conquering King. Ito na yung number one. Number one, He came as a Savior. Number two, He will come as a judge. Dati, diba nasa nasa korte. Attorney natin siya kasi pinaglaban niya tayo eh. Ngayon, this time, siya na yung siya na yung magbibigay ng verdict sa atin, siya na yung mag-judge na magaganyan. Oo, yung hatol mo, kamatayan. So, this time, He will come. Ito yung pag-return niya, He will come as King and He will come as Judge. It is no secret that our world is broken. Diba? Obvious naman talaga. Sin has damaged God's creation and caused a deep rift between us and Him, for which Jesus' death was ultimate payment. Supposed to be ganun. So, diba, kayo lang din ang may kagagawan eh. Kaya, itingnan mo, sin has damaged God's creation. Kasi yung mga pinagagawa natin, yung sa mga bundok natin, isa ninyo, din yan, kumbaga, kasi inaabuso natin ang creation ni Lord na out of our weakness, out of our selfishness, na yayaman tayo, kinakat mo lahat ng mga puno sa bundok ang nangyayari sa karunungan siya. Tapos, inaambo mo yung tubig, pinapadaan mo doon, ikaw lang gusto sa irrigation, ang nangyayari, sira-sira na yung mga source of water, wala na, minsan nag-dry. O ngayon naman, na-over naman, kaya nagiging China Sea na tuloy. Wala ko lang yung mga natin, yung mga comment. Ito na yung sa number 2 is, but even after Jesus was resurrected and returned to heaven, the problem is our world, hindi sa Kanya, still exists. Kumbaga, although na ang Panginoon ay nandito na nagiging, kumbaga, pinamula siya sa cross, malik na siya sa hindi pa rin nalilinis buong mundo. Kasi, yun lang naman yung nag-follow sa Kanya, di ba? Kung sino lang yung naniniwala sa Kanya, sino yung tumalang nananampalataya sa Kanya. Yun lang naman yung, hindi naman 100% eh, di ba?
So, yung mga nagitiraw kaya nagiging chaotic itong mundo natin. Saka, siyempre, meron na tayong participation doon, di ba? Hindi naman din tayo nagiging ayon din tayo sa mga kung ano-anong mga gagawin sa mundo. So, if anything, they seem to be gathering force until Jesus comes again to get rid of evil once and for all. Di ba? Talamak na ngayon ang yung mga kasama, hindi ko na mabagitin, siguro naman obvious. Pwede mo naman pangalanan kahit isa lang yun. Na yung mga tao ngayon is palit ng asawa, may asawa na, tapos iilan-ilan pa yung mga nila, mga kapit-kapit nila. Kaya dapat i-justify yung tama yung ginagawa nila, magpo-convert sila as a Muslim kasi pwede yung pag-asawa doon, as mas kumakain mo. I mean, yung mga ganun, pero hindi ko kasi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang tao kasi naghahanap ng kahit na sa pagbibigay, maghahanap yan dito na, oh, kita mo sis, hindi na sinasabi dito sa New Testament, wala nang kahit yun. Alam mo, may explanation yan sa next na ako, kung ako ang magta-tithe. Kasi still, inaano tayo sa tithing sa New Testament. Kung baga hindi sinasabi ni Lord na, pinabolis ko na wala nang tithing. Saka kung na-i-explain yung ano. So, anyway, ito na yung pagdating niya. So, ito yung the Bible has few names for the day when Jesus returns. Ito yung mga term na sinasabi sa Bible. The day of the Lord. In 2 Peter, kung pwede niyo akong samahan sa 2 Peter 3:10. Ano kaya ito? 2 Peter. Basahin na natin. 2 Peter 3:10. Ito na yun. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Marami siyang mga supporting verses. Alam mo, sa nabasa ko before ako nag-born again, sa nabasa ko sa mga, according sa mga predictions sa in the future, yung sa books na ganito na, yung God will come like the thief of the night. Ito yung ang tawag nito. Kim, ano nga ba yung tawag mo? Thief of the night? Yung rapture. Thief of the night, Oo nga, ito nga yung rapture na sinasabi na He will come as a thief in the night na kukunin niya yung mga anak niya na hindi na masasuffer. So, tapos yung ito, after this, or siguro before that, kasi nga sinasabi sa ibang mga translation na ang mga tao daw, wala na focus sa pagdating ni Lord. I mean, talamak na yung kasama. Okay lang yan, mamaya mag-pray naman ako. Mamaya ako na ihingi ng kapatawaran yung nagawa ko. Yung mga ganun ba, easy na lang. Kaya He will come na, God will come just like the thief of the night na unprepared. So, ito na yung sinasabi dito na yung great noise at saka yung the elements shall melt in the fervent heat. Ito naman, ibang ibang passage na naman to sa isang verse lang siya, pero ang explanation dito sa, according sa nabasa ko is, di ba yung first ng kini-cleanse ni Lord, ang mundo is tubig. Di ba doon si Noah, na pinapasok niya yung mga animals na land-based na mga animals. So, sa ngayon, di ba nag-promise siya kay Noah na kaya meron yung rainbow kasi yung sign doon is never will I, ano ba yun? Hindi na niya na ipaparusahan ang buong mundo, i-wipe out niya ang mga living creatures sa water. Ito na yun. Apoy. Alam mo yung apoy na sinasabi ditong fervent heat, ito yung nuclear. At saka sa ibang, nakalimutan kung ano yung ibang passage niya, siguro nandito yun na kahit na wala na daw tayong pagtaguan na kahit na nakatayo ka lang, nakaupo ka lang, na pag ito ang pag ito na ang mangyayari na ito, even your idols daw mamimil na lang sa ano mo. Ganyan ka fervent ang na to, ang
init na ito. So, kaya nga talagang mangyayari yan dahil ngayon ang mga bawat mga lalo na ang mga bansa ng mga sabi natin ang mga powerful na mga countries, they are into nuclear, di ba? So ito na yun. Actually, ang explanation dito sa verse na to is mahaba to eh. Kasi maraming iba-ibang ano niya, iba-ibang structure niya eh. Kaya dito lang muna tayo, saka na lang yan natin pag-usapan si baka one of these days, ano niya ni Pastor Vincent. At saka dito sa, ito naman yung the other name pala sa pagdating ng Panginoon. Unang-una is the day of the Lord, 2 Peter 3:10. Ito naman, the day of God's wrath. So, tingnan natin sa Romans 2:5. Romans 2:5. Ito oh. But after thy hardness and impenitent heart treasures up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment. Ano na to? Ito kasi yung maraming tao na yung tumitigas na yung puso nila at saka yung mga Kristiyano is natamaan na ng virus ng apostasy. Na kumbaga, ganito talaga meron kasi tayong kasalanan, right? Dito, gagawin na natin hindi at makatawan sa Panginoon. Pero huwag naman natin sasadyain. Although na hindi natin sinasadya, minsan talaga sisimple pa tayo. Pero hanggang humihingi ka ng kapatawaran na buong puso mo, na magpapromise ka, although na alam ni Lord na minsan sumisimplan ka pa rin, basta lumunod ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng spirito na mariresist ko. Kaya ang hinihingi ko sa Panginoon is yung holy fear. Kasi kung yung natatakot ka na magkasala dahil alam mo na saan ka pupunta, di ba? Ganyan yung panakot ko sa sarili ko. Pag biro na mo, ayaw ko sa isang tao na nangingit-ngit ako sa ito, ayaw ko doon. Yun yung inaano ko na, Lord, hindi mo naman ako pagmamahal na kaya kumalin yung kaaway ko. Kasi wala kayong love talaga eh, kailangan love talaga. Magsabunutan na kayo, pero mamaya naman magkakak na kayo. Kasi si Lord talaga love you. Kasi alam naman ni Lord yan eh, kasi tayo kasi we are wrestling to sa loob natin yung good at yung good at saka yung good galing sa Lord na yung flesh natin na yun kasi involved tayo talagang susceptible tayo. Pero ang maganda pag kilala mo na si Lord, meron ka man nagsabi na nagagalit ka sa isang tao, later on, may nagugulong sa'yo. So, yun yung susundin mo na agad, ano naman doon. Hindi yan na, porque natas yung ego mo, kung ano nang ego mo, sorry. Kung hindi naman, ipapractice mo na, regaluhan mo the secret. Kasi that is ano din eh, yung kaaway mo daw, you give them gifts in the secret para mag-subside yung ano niya. Which is true, that is biblical. Ibig sabihin noon, pag binigyan ka ng kalaban mo ng ano, ibig sabihin, gusto niya mag-inusan na kayo. Ikaw naman, huwag ka na magpapakano, huwag ka na magpapakano. Umurahin naman yung binigay niya, ang gusto ko is Lois Butonis, gusto yung regalo niya. Ano naman, ukay-ukay lang, di ba? Kung true naman, di ba? So anyway, ganun kasi tayo eh. I mean, naiintindihan niya ni Lord, pero kung hanggat maaari na pwede natin i-inline sa ano ni Lord, ito na babasahin natin sa Romans 2:5. 2:5 is, but after the hardest, yun na nga yun, yung sa katigasan ng mga puso ng mga tao, ay talaga maano nila yung wrath ni Lord. I mean, yung judgment ni Lord, yung ano yun, yung kapahamakan, yung kaparusahan dahil sa pagmamatigas ng puso. Ito naman, pangatlo naman is the day of judgment, Matthew 10, diba? Matthew 10. Matthew 10. Ito na. Verily I say unto you, it shall be, yes, 10:15. More tolerable
therefore for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment done for that city. Ito na yung, di ba yung Sodom and Gomorrah, natipok siya ng apoy. So, sa second coming ni Lord is, ang pangalawang paghuhugas ng mundo is apoy. Ito na yung sinasabi, umuulan ng ano, yung mga cosmic, umuulan yung mga meteors, bumabagsak. Pero sa scientific explanation, di ba, sinasabi na nila na upcoming event in the future na yung mga, ano daw, yung mga meteors is babagsak sa mundo. That is biblical. Scientific explanation meteors, yung mga kung ano, yung mga malalang na dito sa mundo. Ito ngayon, this is already been predicted long time ago. Kaya, ano yan ngayon, ano ka ng siyensya na mangyayari ang mga ito. Hindi lang sa Biblia. Pero ang pinaka-ano is, ito na nasasabi na sa Biblia. Tapos ngayon, ang mga tao, hindi naman niya nagbabasa ng Biblia, di ba? So ngayon, ang mga scientists, sinasabi nila in the future to come. Diba? Sinasabi siguro mababasa sa yung mga scientists na, meron pa silang mga measurements na anong year, ilang year ang speed nito na tatama sa Earth, ng gano'n. So, which is, tayo meron tama. Saka yung inline niya sa Earth, sa mga planetary, nakasulat din yan sa Biblia, nakasulat din yan dito. Basahin nyo lang sa New Testament. Yung mga passages na check nyo rin, baka nagkamali na rin. At saka, kayo na rin mag-interpret sarili nyo rin kung paano nyo i-visualize. Ako yung natatakot pag i-visualize ko. Sabi ko pa, Lord, hoping wala na ako. Hoping wala na tayo ba? Kaya yun po yung tatlong ng Panginoon. Babasahin nyo lang. Kasi maganda itong panakot natin eh. Kasi di ba nandito tayo, kapagawa tayo ng mansion. Siyempre, yun naman talaga natin, no? Meron tayong farm, meron tayong mga mansion, pero sa mga oras na ito, wala na yan talaga. Ang kailangan ng paghirapan natin ngayon na yung bang intensify natin kung paano tayo mapalapit sa Panginoon. Kasi talagang mangyayari ito at mangyayari. Hindi mo man paniwalaan, ayaw mong basahin ang mga to, talagang mangyayari itong mga to. Kaya lang sinasabi ko, kaya merong Biblia, para kung sasabi mo, ay, hindi naman totoo yan, ay, kung hindi ka naniniwala sa Biblia. Tapos sa mababasa mo to, talagang, ito talaga yung, kaya ako nabunagin talaga, kasi ito yung mga, ito yung mga pangusap sa akin ni Lord eh. Kaya nga naghanap ako doon, sabi ko papunta ako sa Quiapo, magluluhod ako, pero walang minsan. Sabi ko pa, Diyos na nasa langit. Ano ba may na papasukan ko? Paano ba ako maliligtas? Gano'n ang mga ko. Pero, nagamit talaga ang Panginoon ng ating kapitbahay namin sa niya. Charlo, gusto ko sumama sa akin. Sumama ko ba gusto kung ano yung pinagtanungan ng mga. Pero pinagpipray ko yun sa Diyos, ha? Diyos na nasa langit. Ako yung nagano, Diyos na nasa langit. Yung nandyan, hindi nakikita. Yun ang ko kasi yung nasa harap ko yung revolto na namulagat yung mata, nagaganon nga, itingin ko ayaw ko yun. Kasi parang bangkit ka nakakasakit. Hindi, that is true. Kahit na maliit pa ako, wala talaga sa puso ko ang pagiging Katoliko. Kaya lang ako sasama kasi may palo. Magro-rosary ka, memorize ko yung dito lang, tapos mamaya bato ka na. Hindi talaga papasok sa ulo ko. Sabi ko, ano ba itong mga bilog-bilog? Hanggang ngayon talaga, sabi ko sa'yo, tapos yung pag-aral, yung pag-aralan mo pa is Katoliko. O di ba meron yung so, tapos meron yung, magaling naman ako doon sa mga history o sa, in the beginning, o gusto ko naman yung mga pero pag papanalanginin mo ako, ay paparpak talaga ako, hindi talaga ako papasa doon. Yung we believe in God, ano pa yun? Ayun, sa maraming kaibigan, walang pumapasok sa isip ko doon, kaya parati akong puskila sa sa mga lola ko, parati ako may palo. Sabi ko, papaluin nyo na lang ako, hindi talaga papasok sa isip ko. Pagsintihan ako ng mga doon sa mga revolto, alam mo talaga nakamulaga, talagang ayaw ko talaga, nanginginig ako, tapos magsisindi ka ng kandila, magtanong ako, sabi ko, hindi naman pumakot talaga, hindi naman pumakot talaga. Anyway, yun yung mga maliit pa ako noon, wala pa akong kaalam-alam tungkol sa pero ewan ko lang bakit. Kaya ang Panginoon talaga, nilalagay talaga niya yung, meron ko bang longing sa Kanya na nandyan sa puso mo.
Na kaya bata pa ako talaga takot na ako. Ewan ko lang bakit ako takot. Ngayon naman na nakagisnan ko na manalangin ka kay Santo Niño para ganito, bla bla bla. Tapos halik-halik ka doon. Ay, tipitin ng kaasa. Tapos, tapos minsan pa ingumutmut ka. Iba ko yan, ingumutmut ka. Yung ilaw mo nagaganon. Kaya nagumumut talaga ako. Ewan ko kaya sabi ng lola ko, ano ka talaga, lapas tama ka, ano, bata ka, kung ano-ano ka nalangin sa atin, kung ano-ano ka sinasabi. Alam mo ba, may katutunanan nyo? Kung ano yung mga sinasabi mo sa kapwa ko sa anak mo, mangyayari. Kasi yun yung ano mo eh, yun din yung prayer mo na hindi mo alam, prayer mo sa kabila, hindi yung prayer sa Lord. Na yung bang inaano mo, ikaw maano ka na, ganyan-ganyan. True ina, mangyayari talaga yun. Lalo na pag wala ka pa sa Lord. Babawiin mo yung mga curses na yun kasi mga sinasabi mo. Saka ito pa, ewan ko ba noon na pag may sinasabi akong cursing mangyayari. Sa school kasi minsan, binubuli ako, sabi ko pa, sige, masagasaan ka sana. Hala ma'am, buti na lang, hindi napuruhan sa gasaan. Tapos nung sumunod naman, mahulog ka sana dyan sa sa gym. Kasi, di ba, lalo na pag yung dismiss naman, nagmamadali ka kasi papaluin ka na kailangan mo sumakay ng gym. Igaganon mo pa ng mga lalaki. Mahulog ka sana pag ganyan. Iba talaga. Ako na may nakakonsensya, buti na lang, hindi nga totoo. Kasi there is power in our, sa word natin, may power talaga. Tapos nandiyan pa yung hatred tayo, pero nagpo-confirm niya, hindi si Lord. Kaya inaantay lang niya yung mga cursing. Kaya maraming kaya parang sino pa yung nakapangamak sa mga sinasabi ko noon. Kasi minsan yung nagpupulong-bulong ka lang, tapos wala pa yung protection yung pinag-anuhan mo ba. Mangyayari talaga yun. Kaya ngayon na, Kristiyano na tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, alam natin na natin, we just speak blessings. Kaya nga, di ba yung mga kalaban natin, yung mura ka, hindi, there is power in our words, kaya ingatan din po natin yan. So, while they all sound quiet maintains the point for now is that he is going to judge the world. Ito na yung point na nag-intensify na kung ano nangyari sa mundo ngayon. Di ba yung hiwaan ng rumors of war? Tayo binubuli tayo ng China actually. Di-edit natin yung China before. So ito naman sa Revelation 19:15. Ito na yung what happening to the world. 19:15. Akala pa ba? Sa Revelation 19:15. And out of his mouth goeth a sharp sword that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Parang mahirap siyang intindihin kasi kailangan natin basahin the whole chapter. Kaso lang, hindi na natin maamin kasi it takes time. Pakibasa nyo na rin yan pag kayo ng yung take time po na na basahin din itong mga to. Kasi ito na yung nangyayari sa mundo eh. And the ones who will face this wrath of God Almighty are called the nations that praise refers to those who do not have this relationship with God. Ito daw yung ng wrath of God, yung walang relationship sa Panginoon. Kaya yun. Hindi lang naman basta, kasi ang relationship din minsan nabubroken din yan, nakatigasan ng buho natin. So tayo din ang gumagawa, hindi natin masisisi si Lord. Kaya at the end of the day talaga, yung sinasabi na kung meron ka man nagkasala ka man, kailangan ito na bago tayo ihingi natin sa Lord yung kung ano man yung nagawa natin na intentional or non-intentional, yung meron wala ba sa bibig natin na parang wala lang, minsan nakakalimutan natin, di ba? Kaya ihingi natin ang kapatawan tayo bago tayo matulog at sa pagkagising natin at saka sa mga mag-asawa na magkagalit, kailangan bago matulog, magkaayos muna. Ngayon, kung hindi kayo nagkaintindihan sa buong magdamag na yan, kailangan bago sumikat yung araw, magpatawanan na kayo. Ganun yun. Di ba no? No, Brad?
with action. The ones who will face the yun na yun, ito naman yun. Ito naman yung example sa mga mga haters or mga they are yung mga kandidato sa wrath of God. Ito yung carnal Christians. Nakakilala ka nga sa Lord, pawindang-windang ka naman. Ka pa dyan sa pamunduhan na yan. Diba? Yun na nga yung sinasabi ko sa'yo na hindi naman ibig sabihin na nakilala natin sila, hindi kayo magkasala. For there is no righteous man who does what is right. Tingnan mo si David. Pero hindi naman ibig sabihin na meron yung verse na gano'n, sasadyain mo. Correct. I mean, kahit naman anong pigil natin, di ba? Yung sinabi nga ni Pablo nga na kung ano pa yung gusto niyang gawin, hindi niya magagawa. Kung ano yung ayaw niyang gawin, nagagawa niya. Gusto niyang bumait, pero hindi niya magawa. Kaya kailangan natin si Lord. Kasi di ba, ano naman, kung i-resist natin yung diablo, really. Kaso lang minsan, i-resist natin ng 1. Ayaw pa rin 2. Wala pa rin 3. Wala pa rin. Sige na nga. Magsisig na lang po mamaya. Oo. I mean, by and by, kasi nandyan yung condition sa puso natin. Kung ikaw man, nasapak mo nga yung BFF mo, para kang meron kang ano ba yun ba? Para kang... Oo, bigat. O minsan kasi kahit naman meron kang pride, kung talagang mahal mo yung BFF mo, yun para talagang ay maghanap ka talaga ng yung mga ganon. Mas maganda yung meron kang ganon ba na hindi ka manhil. So, dito naman tayo, malapit na tayo. So, malapit na lang. Carnal Christians, backslider. Ito naman, meron naman yung 2 types of backslider. Yung backslide na hindi niya nililinaw si Jesus Christ. Meron yung nag-backslide siya, Lord, dito, diyan ka muna, Lord, ha? Dito muna ako sa mundo. Pero nagpipray pa rin siya, Lord. Paano ba ito? Nandito ako sa kasalanan. Tulungan mo naman ako kasi nagawa ko ito eh. Alam mo, sa 4 years kung nag-ipag-live in, may jowa ako. Alam mo, mayroong mata. Pipikit ako, nandyan yung mata, tapos anak. Kasalanan niya nagawa ko. Correct. Alam mo, sa ATM na nanindig yung balahin ko. Tapos, sabi ko pa, Lord, gusto ko nang magbalik doon, pero bigyan mo ko ng karanasan. Nandito yung takot ko na ayaw ko maiwan. Kasi yun talagang panakot ko eh. Nandyan yung jowa ko katabi ko, paano ba ito naging? Sabi ko pa, Lord, paano ba ito? Di ba lakas yung flesh ba? So, dumating sa punto talaga na napauwi ako. Doon na. Sabi ko pa, Lord, please, gusto ko umamon. Anong pinakita ni Lord? 3 pintuan, nakabukas. Tapos, ewan ko pa saan yung una is turning. Talagang ang grabe talagang yung mga vibes na pag mo ka doon, parang hindi nakikita mo pa, parang napifeel mo na yung mga wakwak yung mga dito mo. Tapos sa gitna is slimy, putikan na hindi mo alam kung gaano kalalim. Tapos nakikita mo, hindi mga ulupong, hindi mga buhaya ang nandoon, yung mga maliliit na mga bahay na gumaganyan, na tumatalon-talon. Hindi lang ulinta. Ay, takot naman ako doon. Sabi ko, panood ayoko niyan. Hindi ka nga mamamatay, nagpipilitin ka tapos upasok dito. Sabi ko, panood. Ito naman sa kabila, yung ano naman, bangin. At least matirik talaga. Tapos laklang din yung ano mo pag... Tapos pagdating mo sa taas doon, saan ka, nilipad ka, tatalon ka, pagkatalon ka, nilasog-lasog ka. Alam mo, pinili ko yung turning. Oo, yung turning, doon talaga, alam mo ma'am, talaga yung puso ko ma'am, talaga parang pinutpon na, sabi ko pa, Lord, matitiis ko to kasi kagagawan ko naman to eh, so I will suffer the consequence. Sabi ko pa, ito yung binigay mo sa akin na, ito ang tatakakin ko. Praise God, nakapagbalik loob ako. Praise the Lord. Kaya yun, Hallelujah. talaga yun. Kamutik pa ako nakapatay noon. Pinalayas. Biruin mo yung mamalingki ka lang. Sabi mo 30 minutes, papalik mo. Iba na yung kaldado. Tapos sinilip ko sa jail. Abay, meron na siyang kulong kadilang doon. Niyakan ko. Abay, hindi pa kayo makapag-antay. Ginamit niyo pa yung ano ko, yung pinaka-cherished position ko na ano. Well, binili ko yun. Tapos, dyan pa kayo nakahiga.
Tapos wala akong, talagang mga manhid sila. Sinara lang yung jealousy. Ay hindi ko naman binabato. Ang ano ko noon dito, pagmanda ka. Alam mo 3 beses ko pinasok yung bahay tulog siya. Kasi marami ako, kasi wife naman ako eh. Kasi ko yung mga, just in case may kalimutan ko yung mga susi, may mga duplicate na yung mga susi. At saka yung sa jersey, meron akong pinalawagan doon, just in case na hindi ko maantanda kung saan yung mga susi, doon ako sa bintana. Hindi pa yun sa bubong. Parang kung sa inyo sa bubong, may tinoprak ako doon. Tinitingnan-tingnan ko, ini-explore ko yan kasi yung kasi ang influensya ng lolo ko, paano ka mag-ano na. Kasi yung niya, oo, kasi yun natulog niya. Pag umarap ka ng iningi mo, pag hindi mo kaya, huwag mo daanin sa harapan. Sa pagkalikuran, ganun yun, tanim. Ginamit ko yun 3 beses, ma'am. Saan ako nagtapo doon sa ilalim ng, kasi maliit ako nun eh. Naliligo sila, alam ko yung conversation nila. Hindi naman nakuha ko yung pati yung 38 na revolver. Tinanggalan ko yun ng kasi nakalagay doon. Ganun pala sa'yo, sige, tinanggalan ko yun. Tapos naligo siya, wala na yung bala. Magkaharapan kami, hindi niya magagamit yun. Ito naman yung samurai. Yung samurai yung tinatago ko, yung mga pulot tinatago ko. Sige, abot tayo ngayon. Natulog siya, ma'am. Tinitingnan ko talaga siya sa magkagawa ko ba? Pero nagkaano ako sa likod dito. Di, umalis ako, nandoon pa siya sa bahay doon. Kinabukasan kasi umalis ako ng gano'n. Matitiblo ako. 3 beses yun. 3 beses ko na kaya siyang patayin. Buti na lang hindi ko ginawa yun. Kasi cargo to, konsensya ko pa rin. Kaya thanks God, dito pa rin ako. Kagagawan ko naman, di, pagdusa ka. O ginawa mo sa iba, gagawin din sa'yo. Kaya yun. So anyway, marami tayong mga tawag nito, yung mga natin those were the days, pero ang Panginoon talaga, tingnan mo naman ang Panginoon pagtatsaga nila sa atin, no? Na ayaw niya mapahamak tayo. Kasi impyerno ang natin doon. Pag once ka kasi, buti na lang na hindi talaga tayo binabatawan ni Lord ba na although na pagawa ka ng kasalanan, He still see goodness inside you. So kahit nakatulog man yan, iaano pa rin niya, kumbaga sa halaman na, kumbaga yung buto na yun is parang walang buhay, inaano talaga niya, kumbaga inaalagaan niya pala uso. Kaya doon ko nakikita ang ng Panginoon talaga na although na, minsan, simple, pero alam ko naman, so if you know the way back, balik ka kaagad kasi marami nang mahatap dyan eh. So ito naman na, yung pangatlo naman, yung mga kaibigan natin, kakilala natin, na nag-refuse talaga sila na, saka na lang, kasi meron akong part-time, saka na lang, ganun. Ay, wala akong time sa mga ganyan, yung mga ganun na nire-refuse talaga. Although na mga ganun, lalo na pagkakilala natin talaga, o mga kamag-anak natin, sa prayer na lang, kasi wala namang imposible sa prayer. Malay natin na, sang gano'n yung inano mo, binato ka pa nga, kaya nagsishare-share ka ng binato ka pa nga. Pero before you know it pala, nagiging pastor o nagiging dahil sa prayer mo. Kasi ako din, dahil din sa prayer, kaya ako naging Kasi, ang pagkasangganon ko wala sa labas. Nasa loob ang pagkasangganon ko. At pag pumamatay ako, hindi ako nagsasalita. At talo ako sa ganyanan. Sabihin ko sa iyo sa mind ko palang pinapatay na kita. Pero, I will, hindi, that is, that is true. Kasi yung isip mo, Sa isip. Isip ba ng papatay ka, na yun, kasalanan na yun. Oo, kasi sa manyo nga kung mag-ano ka nga lang na titingin ka sa isang lalaki o babae na, Nagkakasala ka na. no, that's it, nagkakasala ka na. Doon sa law ng sa Old Testament, kahit na isip mo palang wala, kasi ngayon kasi grace na kasi ngayon Sa isip mo pala nagkasala ka na. Kaya yun hindi lang yung sa isip ko, ma'am, meron na akong mga ginagawang patibong yan, paano ko i-lure yung papatayin ko. Literal ha. So, kaya, ang dami mo kasaman kung ibig nyo lang parang ako yung si Pablo noon, kaya yung mga nagawa nyo, wala pa sa palingking nagawa ko yan, pero thanks God, kaya tayong palinisin. Kung magpapalinis tayo, kasi ang linis ni Lord masakit Nandyan yung gamitan ka ng, alam mo yung sander? Yung sander na yung gumugulong-gulong na nilalagyan ng, yung sander nga, yung
panghahasa na ganyan. Liha. Tagalogin, hindi namin alam. Oo, liha. Liha, diba? Liha na gano'n, pero yung pinilihan ka niya, sakit. Tapos yung, Hindi kami English oo, eh. hindi lang yung palit. Tagalog. Tapos yung mga ano pa, yung mga masasamang ugali mo, tapos i-aak. Di ba yung sama ng ano, di ba ang sakit? Ganun talaga. Ganyan talaga ang Panginoon. At saka yung, ganito pa yung pagka-self-righteous natin, yung mga ego natin, we're so egoistic. Pag ano yan, pag natakyas yan, ay naku, talagang mag-unos dili ka talaga na, ano ba yung term na maghalo ang ano sa Oo, yung ganyang mga salita na talagang maggalaiti ka sa ano. Ako hindi ako ganyan. Kumandang ka lang, ulat yan. Pero wala na, meron na akong strategy dito paano kita ano. Hindi ganun talaga ang pinakamasamang ugali ko. Kaya yung kaaway ko, akala niya friend pa kami. Hindi na, uwi. Sa ano ko lang sa hindi nga ganun. Kasi sa totoo lang, traitor talaga ako pagdating sa ano, pag nasasaktan mo ako, traitor talaga ako number one. Pero thanks God, ngayon, open up na ako sa inyo, open na ako. Hindi ko sinasabi yan, hindi ako open sa mga past experience ko. Ngayon, open na ako kasi nalampasan ko na yun. At saka ayaw kong mangyari sa inyo kung meron kayo ganun mga experience. Kasi hindi yan maganda. Kasi lalo na pag nandiyan kayo sa Panginoon. At saka yung growth naman natin sa Panginoon, hindi naman instant yun ay na tinanggap mo si Lord. Tapos ano pa yung uho mo sa kaluha ko doon yun, tinanggap ko si Lord, yung uho sa kaganon. Sabi ko pa, uy, patawarin mo ako, kasalanan pala yung mga pinagagawa ko. Parang nagdidil ako sa sarili ko. Sabi ko pa, ilang lalaki na palang nakaano ko yan. Parang alam mo, papasok ako sa ano doon, sa simbahan, parang ako si Manel. Ang init-init. Ang init-init kasi ayaw ko na makikita yung aking skin. Pag beach ako noon, alam mo, ang ano ko sa beach, string bikini, tapos wala pa dyan. Tsaka ito, hindi, ganun pa, tapos aakyat pa ako sa sa mangga. Kamanggahan dun sa Pure to Azul. O, aakyat ako sa mangga, ganyan, tapos yung mga guardia, ay ma'am, bawal po. Kasi ko pa sa gitna, nangunguha lang ako, tapos nakaganyan, kabukak ka na, nandyan yung guardia. Tapos pa siya pang taga-salong. Tapos nandyan na naman yung guardia. Ay, ano ba yun, sir? Ay, si mama, bawal po yan. Marami na sila. Alam mo, maalala ko yung mga kabulastugan ko talaga. Wala sa kalitingan sa mga ano nito talaga. Grabe talaga yung kaya alam mo, kahit na yung picture ko na yung kasama ko na Cristiano na ako, dinagwantis na ako. Ay, bawal pala ito yung sa mga picture ko. Nilalagyan ko ng pinag-i-erase ko na yung mga dati kong mga picture, yung mga gano'n. Ay, remembrance ko naman to nung bata pa ako. Yung tikini ko, nilalagyan ko na ng short, pinagkaganon ko na. Yun yung transformation ko, pero kalauna na yung pinagsusunog ko na. Kasi mga kalaswaan ngayon eh. Sino bang hindi maakit yung pagtatalikod ka walang kuwit, dito lang harapan, tapos trim pa. Tapos aakyat ka pa doon, tapos buka-buka ka. Kaya yun yung kalaswaan ko ngayon na parang nandidirin ako sa sarili ko. Sabi ko pa rin, come to the point na parang, sabi ko pa rin, hindi ako karapat-dapat sa iyo pala Lord, kasi nakikita na yung kaluluwa ko sa labas. I mean, si Lord naman, nakikita naman talaga, kahit isip mo, di ba, puso. Kaso lang, nakikita na sa mga kalalakihan, wala na ako itatago, yung harap na lang, yung kumbaga, yung ano lang, at saka yung nakikita na lang nila, lahat ng skin ko, nakikita na nila. So, nung naano ko sa ay, kadiri pala ako. Kadiri pala ako. Alam mo, yun yung tuwing service na sa harap ako, yung pastor, talagang tulo yung luha at paupo ko talaga. Lord, ang dumi-dumi ko pala sa harapan mo, Lord, salamat na inano mo ako talaga, grabe. Grabe, marami pa akong mga kabulastugan, wala sa kalintingan ngayon ng mga ginagawa niyo dati sa akin. Kung kalalakihan lang ay naku, isa-isa silang bangko. Hindi ako ng lalaki na walang gusto mo ako ito naman kasi ang ko. Balik yung pagkaano ko sa lalaki, ang gusto nila bitsutan ka. Pagsawaan ka lang, buntisan ka, tapos paiyak-iyakin ka. Ang ko naman doon yung sa mga auntie ko, sabi ko pa, i-re-rebins ko itong mga lalaki, so luluhod kayo sa ko, harapan ko. Luluhod, pati bulsa nila, pag wala kang hindi mo ako magbigis kasi
I'm not into that relationship. O paano? Magasgas mo ako, pupunta ako sa doktor. Ano pang bayad ko? O ngayon, gusto kong ano dito, o ano gagawin? Ay, sabi ko pa, wala kang pera, ayaw ko sa'yo. Saka hindi ako pumapasok sa ano, ito lang yung, ano ko, sir, sensor yung mga sinasabi ko ha. Sabi doon. Sensor yung mga sinasabi ko. Kasi ito yung ano ko sa akin, gaano ako karumi. Kung yung karumihan niyo wala sa kaligtingan, kung yung karumihan ko na abot hanggang langit, kaya nilinis ni Lord, kaya akong pinatawad. How much mo yung sa inyo nakapirambot lang? Nag-ano lang kayo, nagtimutok lang kayo, nasaktan na yung ano nyo, ayaw nyo na, ayaw nyo na pumasok dito. Natisula ko ng discipline kasi ganito ganun. Kasi kanya-kanya tayo ng salvation eh. Amen. Hindi ka pwede maano dyan. Although na, meron ka nakikita na malakas sa'yo, nakikitaan. Kaya nga maganda yung sa testimony kasi kung ano yung hinaan ay pwede pala yung ganun tapos pwede palang i-ano ni Lord. Kaya nga, importante din yung testimony kasi hindi lang naman yung sa mga material blessings. Yung sa buhay niya ba na, di ba si Pastor, adik-adik siya pero ako hindi ako adik-adik. Pero nasubukan ko yung mga ganun sa ano. Wala pa nga sa kaligtingan yung nadadaanan niya drugs. Pero tinatry ko lang yun, pero never akong addict kasi kinokontrol ko yung sarili ko. Nandyan pa rin yung disiplina. Alam ko anong mangyayari. Babae lang ako. Mamaya, nilata ka dyan, pinabilahan ka ng balak. Tapos hindi mo alam. Nabuntis ka. Marami sila at saka madilim. Kaya iniingatan ko rin. Although na hindi na ako virginized ako nun, pero iniingatan ko pa rin sarili ko pagkababae. Saka yung mga kaproud ko sila, Robert Bautista, sila sino yung namatay si Francis Magalona. Kasi yun yung kapitbahay na best friend ng mga taga-Bisaya. Kasi mga Bisaya ng mga artista doon umpukan sa namin, sa tawag nito, sa boarding house namin. Si Bongbong Marcos lang, hindi namin na kasi iwan ko. Yung sinasabi nilang adik-adik si Bongbong. Ewan ko lang, bakit napunta doon. So, ito na po yung mag-ano na to. Titingnan natin dito sa John 14 ba to? John 14, basahin natin kung ano meron. John 14. 14 to 3. Ito na yung magandang promise ni Lord na. Kaya ito yung promise niya sa kanyang mga disipulo na aalis na siya. Ito yung yung ascension na aalis na siya. Ito yung pinakamagandang promise na, which is, ito din yung panghawakan natin na sinasabi niya na in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I got to prepare a place for you. O di ba wow? Kaya, dito lang yun sa mga obedience kay Lord, yung sumusunod sa Kanya. Kaya, yun yung pang-ano din natin, panglubag-looban na sa kahirapan natin, meron palang kahit na if ever man na ipahintulot ni Lord na yung pagmagtataka na kukulihin na yung mga Kristiyano, na ito-torture ka rin, ihanda rin natin sarili natin. Kasi sa ngayon is maluwag pa hindi natin alam pa maluwag pa, at saka yung mga injection na yan, yung mga na yan, di ba, kailangan natin. So what if sasabihin mo, hindi ka magpaano, balik ka na sa Pinas, balik ka na ako sa Pinas. So kapag once, dito na kasi yan pasok na tayo. Kaya, kung ano man yung nagawa sa atin ng Panginoon sa salvation natin, pangalagaan natin yun. Kaya, at the end of the day, ugaliin natin na mag-cleansing ba tayo ba na kaharap tayo sa Panginoon na Lord, ano bang nagawa ko, ano bang sabi ko na hindi ka lulog sa'yo sa kawarin mo ako bago tayo matulog. Maganda nga yung pagising mo, ay, puti lahat, nasa langit na ba ako? Mas maganda nga yun Kaysa naman ito-tortured ka, bago ka hindi mo tatanggapin. I-renounce mo si Jesus. Kaya, yun lang ang inaano ko, Lord. Kung malapit ka ng kunin mo na lang kami, o kunin mo na ako. Kaya nga ako, parang din sabi na, okay na, kunin na lang ako, Lord. Kasi minsan, sa totoo lang, parang natatakot din ako sa mga nangyayari gano'n. Yung bang, example na lang kasi ito nandyan din sa Biblia yung example yun sa tatakan ng sa physics o sa
mga microchip na yan na sobol ngayon ang ano na okay lang kasi pag mag-ano ka, nandiyan na, hindi ka na hindi ka na mag-sulat-sulat dito. Automatic, nakarehistro na lahat, mga whereabouts mo, pati yung mga kayamanan mo, nandoon na, nakikita na doon. O pag hindi, kasi pag once i-implement na yan, which is ngayon hindi pa ini-implement yan, inuutay-utay pa tayo. Yung mga coins na yan, o sige mag-invest kayo, kasi meron kayong 3,000 every day. Tapos diba, ang ganda, kaya lang tingnan nyo, ang balik niyan, kaluluwa natin. Kasi nandito naman tayo. Ngayon, good, kung nakikiano ka ngayon, nakikisakay ka ngayon, tapos pag medyo tagilid na, kaya mo nung umatras ka, pero pag ganyan na kasi, meron na silang ano sa mga properties mo, before you know it, zero ka talaga. Babalikan ka niyan yung YouTube, yung mga reels na yan, na ngayon is nakakaano pa ng pera. Hindi pa tayo nag-question na ang dali ng pera. Kasi sinasanay tayo. Ang mentality natin is hindi tayo mabubuhay kung walang pera. Tapos, ito madali lang negosyo to kasi kikita ka. Yes, true. Pero tingnan mo ang deceiving ngayon, strategy ng ang tao ngayon is mas lalong inaantay sa materialism at saka sa food. Diba? Marami na yung mga restaurant na kumakain ka na parang gusto mo pang kumain kasi ang sarap. Kasi yung mata natin eh. So, ito pa yun sa John 14:7. At saka, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there may be also. Saan daw si Lord, nandoon din tayo. Ito yung pag-ano natin, pag in case po na padadaanan tayo ni Lord, just in case na padadaanan tayo ni Lord ng ganitong kahirapan. Kasi yung generation natin ngayon is dito na yun. Kaya ito yung aware na ako sa mga pangyayaring ganito kasi yun nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, bago ako nag-born again. Nagpapasa na ako ng yung mga revelation, hindi ko maintindihan itong Biblia. Doon ako sa National Bookstore, yung sa mga Battle of Armageddon. Panarinig ko na yun, nagbabasa na ako ng book. Kaya habang nagbabasa ako, yung bang naawa ko, paano na yung mga tao, paano na yung pag ganito ang mangyayari, paano pamilya ko, paano ako. Alam mo, ito ngayon, kaya ako naging born again sa nababasa ko dito sa Book of Matthew, sa Revelation, hindi in terms sa Bible, in terms sa book. Si Halensi, yun, favorite ko yan, kasi naano niya doon yung sa war, yung tungkol sa battle kasi mga powerful, is Russia at saka US, yan yung magkalaban talaga. Inaano nila yung, kung ano yung capability nila, yung sa personnel nila, yung sa mga soldiers, at saka sa mga armagada nila. Kaya ito yung book na to na favorite ko is Revelation. Kaya bago pa man ako naging Christians, nababasa ko ng book. Kaya ngayon, bumabalik na parang minsan hindi ko maiwasan na natatakot. Sabi ko pa, Lord, ito na nga yun. Sabi ko pa, sinasaliksik ko yung puso ko. Sabi ko pa, Lord, kumusta naman yung paglilingkod ko? Kumusta naman yung kumusta naman yung flow ko? Baka marami pang natitiso sa akin. Baka kayo, marami kayo natitiso sa akin. Sabihin nyo lang. At saka, ipagpaumanhin nyo na kasi abnormal yung nakaharap nyo. Hindi, magiging abnormal tayo sa mga gawain sa pangusaan ng mundo. Magiging normal tayo sa gawain ng Lord. Kaya, sa totoo lang, we'll just enjoy. Habang may time pa tayo, let's just enjoy. Kasi, whether we like it or not, mabuhuri man tayo, darating at darating. Ang isa lang ang ipahiwatig dito, yung we just hold on to our salvation na si Jesus lang, through Jesus Christ. Kasi marami na talagang ngayon, marami na mga talibas, na siya, twisted na yung mga yung mga doctrines ngayon about born again, about Kaya, ito pa yung wake-up call natin na by and by anytime. Jesus' return is the ultimate hope of His followers. Tayo yun. Ito yung panghawakan natin dito sa ano ba yun? Sa John 14, yung pangako niya po sa atin. Ito yung pag medyo takot na kayo, ito yung ibulay-bulay natin, Lord. Kami ay mga followers mo, hindi mo kami iiwan. At saka although na, hindi natin pwedeng sasabihin na, Lord, hindi mo i-allow. Mga kapatid, i-allow din ni Lord na
dadaan tayo sa, kasi nga, this narrow is the gate to eternal life. Narrow, maliit lang. So ngayon pa lang, magasgas ka lang kunti, magutom na nga tayo. Ako nga bago ko nasuko, ay, hindi mo lang ako napasalamat. Kumbaga yung mga maling na bagay na yun, it means something. Kaya sa ngayon talaga puspusan ng ano natin na sa mga nangyayari sa paligid natin, that is alarming na talaga malapit na siya. Ito nga, He is coming to take us home forever. Pero mo yung forever, diba? Hindi lang yung tayo forever young dyan, ha? He is coming to take us home forever. Then, there will be no barrier to our relationship with God. We will be in a perfect, peaceful, and ending relationship with our awesome God. For our eternity, we only have a glimpse of what is to come, but when Jesus returns, we have the fulfillment of that our salvation's promise. Ito na yung pinaka-end na natin. All creation is waiting eagerly for the future day, when God will reveal who His children really are, who really are. We long for our bodies to be released from sin and suffering. We wait with eager hope for the day when God will give us our full right as His adopted children, including the new bodies He has promised us. So ito yung, this is the message for today, na truly po na talagang whether we like it or not, ito yung mangyayari. Pero hindi naman ibig sabihin na ano na lang tayo ng gusto, na parang banal na hindi na lang talaga. Pwede naman tayo mag-enjoy, pwede tayo mag-tour, sino gustong sumama. Diba? Pwede naman tayo mag-enjoy kasi hindi natin alam kung kailan. Kaya lang, we have to be vigilant na mga sins natin na i-write na natin si Lord. I-write na natin kay Lord yung mga nagagawa natin. At saka ang Panginoon naman yan, actually, hindi nga tayo pwedeng i-ano sa out of this love. Wala pong makapag-ano sa atin yan. Asahan natin yan. Ako hindi ko na experience yung love ng family. Love ng tortured ako since bata pa ako. Verbally abuse, physically abuse, kasi yung latigo ko is latigo ng pagi, latigo ng kabayo, tapos pat-pat, yun? Sinitingting yung yun. Tapos yung chinelas ang pinaka-favorite ko pag pinapakili ako. Iiyak siguro ang mundo kung sa isang araw wala akong kastigo. Kaya noon sumisigaw ako, pero nung makarauna na pala, namamatid ka na rin pala. Tapos sasabihin ko, sige, ano kayo dyan? Bahala kayo, ubusin nyo. Hindi, oo. Verbally abuse ako, physically abuse. Tapos yung ano ka pa na, yung bang sasabihin ka sa'yo na wala kang utang, hindi ka marunong mag-isip. Nung marunong na ka mag-isip, ano bang mag-isip ang walang utang? Hindi, kaya nga yung pagka-joker ko rin, pagka-pinusuko ko, nandoon na kasi, ina-analyze ko na lang para hindi ako masaktan ba. At ano ba yung mag-isip ang walang utang? Wala nga siya utang. Sabi ko, pero bakit ang langgam? Ano kaya yung langgam? Bakit ganun sila ka-ano? Tapos, kaya yun, ayaw mo na kasi ayaw mo na tayong paiyakin. Okay, so that's all for now. Mag-pray na tayo ng closing prayer. Meron pa bang closing prayer? Meron na. Sino sa closing prayer? Pag-pray natin si Baby Liu. Oo, always naman yan dinadala ko sa prayer. At saka pinag-pray ko rin na yung sino man yung mga nakakataas sa kanya ng posisyon, supervisor man kung sino yung may power na paalisin na lang siya doon. Kasi ano na yan hindi siya hiyang doon sa klima ng gozo. Yun ang na-alarma ako na hindi na siya halos makahinga. Tapos siguro doon pa siya sa kama niya matutulog. Ay magtsaga sila sa lapag, anuhan nila ng karton doon pa rin sila kasi malambot. Makakatulog ka ba niya, nagkainit-init? Wala ka pa nga sa impyerno, para ka na nasa impyerno, magkainit-init mo. Ako talaga, ipakita ko sa inyo kung saan ako natutulog. Para-paraan lang yan, kung wala kang aircon. Diba? Hindi pa ganun palang lugar. Ay, thanks God naman. Thanks God naman na meron pang inaano doon sa part ng house ng mansion ng yaya ko na
malamig. Mas malamig talaga sa baba. Kaya so, anyway, 12:30 pa lang, no? Mamaya magkwentuhan tayo pagkatapos dito pag kainan natin. So, ano pang pinag-pray? Ano pang ipag-pray natin? Wala na kayo. Wala pa. Ha? Ay, Parating naman yung sister. Kasi lang pa kasi nung naghahanap ng employer dito sa Baleta. Single siya. Kasasama ka lagi sa abroad pag lalabas siya ng bansa. Ako na. Yung ano, yung... Oo, sabi siya madre. Kaibigan Pag magtutor siya kasama ka. Ako hindi ako pwede doon. Alam mo yung mga opportunity na ganun, pag-pray nyo. Kasi sa biglang tingin, akala mo maganda. Kasi ang kasi, ganito din ang ipapalo sa kanyo sa inyo yung mga ano yung door of opportunity kasi o sige, mag-pray muna tayo para mag-picture tayo ulit. Si ano, yung mga, ano rin natin yan sa everyday, ano talaga, yung mga kailangan ng mga friends natin dito, saka mga dito. Dinadaan mo yan sa everyday, ano po, everyday devotion na mga prayer po. Sino kami? Employer ni... Ano po? Hindi, pag masyadong personal, huwag mo nang i-details kasi baka mamarites ka. Hindi, okay lang yun kung ano yung ano mo na ilagay mo lang yung details mo. Kailangan ng pangalan na bumalik loob sa akin. Ano, Reynaldo. Nagkabalik kasi siya ngayon. Nabalik siya ngayon. Sa Pilipinas. Reynaldo. Sige nga, mag-pray na pa tayo. Sa-pray ko daw yung kapisa niya, Reynaldo. Nabarel. Na barel. Ngayon lang. So, sana ngayon. Lahat email. Pero, nasana yung bala? Hindi, nasa opera pala siya mamaya. Meron pa rin. So, saan siya na baril po? Sundalo ba siya? Ako. Ay, see. Naano sa encuentro, pero napatay niya yung most wanted. Sa airport. Yung risky sa mga... Namatay naman yung Okay, most so, wanted. tulungan niyo ako manalangin, ha? Ayan mo, natutunan yan. Hindi kahit hindi na ano yan. Okay po. Tayo po yung... Sikit na naman yung mata niyo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa aming pinatalog nito. Lord God, narito ang aming mga kapatiran, Panginoon. Kami po'y sama-samang dumulog sa iyo, Panginoon, sa aming mga hinaing, sa aming mga prayer request, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, kami po'y malakas ang loob namin, Panginoon, na lumalapit sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, dahil po'y ito po'y promise mo sa amin, Panginoon, na kung kami ay tumanggap sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas, Lord, kami ay inaako mong mga anak, Panginoon. Lord, narito po kami, Panginoon, dala ang wala akong hindi po namin kaya, Panginoon, na mag-isa, hindi namin kaya ang mga problema, Panginoon, na inalaw mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa bawat isang naririto, Panginoon, Lord God, ang mga kahilingan ng aking mga kapatiran, Panginoon, na yung kanyang kamag-anak, Panginoon, kapatid, or whatsoever, Panginoon, na nabaril, Panginoon, na siya ay operahan, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw po ang nakakaalam sa kanyang katawan na physical, Panginoon, Lord God. Pinihabilin po namin siya sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin siya sa iyo, Panginoon, na Lord, naway magiging ligtas ang kanyang operasyon, Panginoon, Lord, at naway pagkalooban mo ng tamang reflexes ang mag-oopera sa kanya, ang kaalaman, Panginoon, na pinagkaloob mo sa doktor na mag-oopera sa kanya, Panginoon, Lord God, at sa mga gamot, Panginoon, na gagamitin, Panginoon, upang sa pagpapagaling sa kanya, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord God, na sa mga maliliit na mga prayer na ito, Lord, ay tunay, Panginoon, walang maliit o malaki, walang imposible sa iyo, Lord God, na kahit ang mga kapatiran kung may mga cancer, Panginoon, Lord, na nag-undergo ng mga chemo, Panginoon, o yung iba, Panginoon, na hindi pa nakapagpatingin sa doktor, Panginoon, dahil wala silang sapat na pera, Panginoon, Lord God, na tunay, Panginoon, pinaghirapan mo na po, Panginoon, Lord, na sinasabi mo sa iyong banal na
salita, Panginoon, na by your stripes, Panginoon, we are being healed. Sa mga latay, Panginoon, na natamo mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God, ay kami po ay nagsipaggalingan, Panginoon, Lord, na kahit na, Panginoon, ang nararanasan ngayon ni Baby din, Panginoon, Lord God, nawa, Panginoon, ay bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon, Lord God, touch her head, through her feet, Panginoon, Lord God, na siya ay gagaling, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, at sa pagpunta niya sa doktor, Panginoon, Lord, bigyan mo ng wisdom ang doktor na iyon, Panginoon, na sabihin niya, Panginoon, ang mga kung saan nakukuha, kung ano ang dapat gawin ni Baby Lynn, Panginoon, Lord God. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa at sa mga ibang mga kapatiran, Panginoon, na may mga pangangailangan sa mga broken relationships, Panginoon, mga hidwaan sa mga family, Panginoon, Lord, na mabigyan mo ng pag-reconcile, Panginoon, at Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kanya-kanyang mga pamilya, Panginoon, Lord God, dahil sa pananalanta ng bagyo, Panginoon, at meron pa pong darating, Panginoon, Lord, tinataas namin sila, Panginoon, Lord, na naway, let your divine protection be upon them, Panginoon, Lord, na hindi sila malidisgrasya, Panginoon, Lord, at iiwas mo sila sa mga masasamang elemento, Panginoon. Lord, give them, Panginoon, kung ano yung needs nila, Panginoon, Lord, sa aming mga kapatiran, sa mga relatives, Panginoon, na hindi pa nakakatanggap sa iyo, Panginoon, Lord, bilang Panginoon na tagapagligtas. Lord, loobin mo po, Panginoon, na buksan ang kanilang spiritual understanding, Panginoon, na also, Lord, please, Lord, reveal yourself to them, Panginoon, Lord God, na sila po'y makakatanggap sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon na tagapagligtas, Panginoon. For this is your will, Panginoon, na ang aming mga kapatiran, relatives, or mga kamag-anak, mga kakilala, Panginoon, ay makakakilala sa iyo, Lord. Through this prayer, Panginoon, Lord, we put our faith together, Panginoon, na meron ka pong gagawing milagro sa kanilang, Panginoon. Kilala mo po sila, Panginoon, Lord God, sa kanilang, at nababasa mo ang kanilang isip, at nababasa mo ang kanilang puso, Panginoon, Lord. Tinataas namin sila lahat sa iyo, Panginoon. Hindi namin sila mapangalanan, Panginoon, but Lord, kilala mo po sila, Panginoon. At Lord, sa aming mga kapatiran na nandito, Panginoon, Lord, gabayan mo rin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming pakipagrelasyon sa iyo araw-araw, Panginoon, Lord God, na bigyan mo kami ng spirit of obedience, Panginoon, Lord, at give us that wisdom, Panginoon, kung paano kami magsasalita sa kapwa, paano ang magiging kilos namin, Panginoon, Lord God. At Lord, bigyan mo kami ng kakayanang magmahal, Panginoon, kahit doon sa taong ayaw namin, Panginoon, dahil ikaw ay Panginoon ng pagmamahal, Lord. At kung walang pagmamahal sa aming mga ginagawa, sa aming mga puso, Panginoon, ay iluluwa kami, Panginoon. At hindi mo kailangan ang aming mga sakripisyo, ang aming mga offering sa iyo, Panginoon, kung wala ang pagmamahal na iyo, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, at Lord, as we partake the food, Panginoon, itong physical na food na aming tatanggapin, Panginoon, Lord, na ito'y magbigay kalakasan sa aming physical na katawan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa pagkain abunda, Panginoon, sa amin. At Lord, alalahanin mo rin, Panginoon, ang mga walang makakain, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God. Gumamit ako ng mga tao, Panginoon, upang sila ay masustinyan sa kanilang pangangailangan sa pagkain, Panginoon. At Lord, pagpalain mo lalo, Panginoon, ang mga nagluluto nito, Panginoon, Lord, na tunay sila'y pagod, Panginoon, but Lord, ito ay offering nila, Panginoon, in-offer nila sa iyo, Panginoon, ang kanilang kakayanan, Panginoon, ang kanilang passion sa pagluluto, Panginoon, na ikaw ang pinagsisilbihan nila, Panginoon, Lord. Although na kami ay kakain, Panginoon, at Lord, taos-puso nilang ginagawa ito, Lord, ikaw nakakaalam sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord. Pagpapalain mo pa po, Panginoon, ang mag-asawang ito, Panginoon, Lord God, at sa karamdaman din po nila, Panginoon, Lord, si Brother Ed, si Sister Melissa, Panginoon, Lord God, na loobin mo po na magiging totally healed na po sila, Panginoon, Lord God, na ang kanilang mga nararamdaman ngayon, Panginoon, Lord, na tunay, Panginoon, ikaw lamang ang aming great healer sa